patay sa banyo ng DNR Hostel sa Quezon City. Yan po ronda rin po ni Dano Tingkungko. Dano! Dano! Babalikan po natin si Dano Tingkungko. Samantala, dumating na po sa Los Angeles, California ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao at ang kanyang may bahay na si Jinky. Yan ay para sa nakatakdang press tour ni Manny upang maipromote ang laban nila ni Sugar Shane Mosley sa darating na Marso. Tila nabigo namang masilayan si Manny ng kanyang fans dahil sa ibang exit ng airport sila dumaan. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin si Pacman sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa kanya. Matapos ng promotional tour, inaasahang makikipagkita na si Pacquiao kay US President Barack Obama. At excited na po para sa press tour namin, para sa fight ko against Mosley this coming May 7. And we're going to meet President Obama, and I'm very excited for that. We're very excited for you. Galing man. Diba? Siling man. Go, Manny! Go, Manny! Yan, talunin mo si Barack. Si Mosley. Ano ito, tapi po muna sa mga nag-aagaan. Ako, malaking kontrobersya naman sa bansang Malawi sa Africa. Ang isang panukalang batas ukol sa pagpapalabas ng masamang hangin sa mga pampublikong lugar. Sa ilalim kasi na anti-farting law, kakasuhan ng sino mang mahuling maglalabas ng masamang hangin sa publiko. Masama raw kasi sa kalusugan ng tao kung makalanghap o makaamoy nito. Hindi naman malinaw kung paano hulihin ang mga gagawa nito. Pero hindi pa man ito nagiging batas. Maraming taga Malawi na ang umalma, may mga balak. Natural lang daw kasi yung ginagawa yun ng tao. Ayon sa kanila, sa halip na pag-initan ang mga tao na nagpapalabas ng masamang hangin, mas marami pa daw dapat problema nga dapat solusyonan ang gobyerno ng Malawi. Totoo naman. Wala na mga amin na siya yung umutot, di ba? Alam mo yan, di ba sa elevator pa lang, kahit sa ang bansa, walang aminan. Wala umamin pero nabubulan. At sabi, yung una daw makaamoy siya daw usually yung Siya may suspect. Ano ba yan? Depende sa kung narinig, mas mabigat ang parusa. O, Kung wala narinig na may amoy. merong iba dyan, silent killer. Yun yung hindi, yung tahimik. Ano ba yan? Parang breath test? May Ano, tama. pinakamalapit na pwede. Paano nila Baka ito makuprove, ang di ba? Oo. pag-imit siya ng gobyerno ng Malawi. Eh, paano yung mga underage? Oh. Minor. Sila ang obvious. Oo. Hindi mo maisip yung paano ka lang. Dito kasi, ano eh. Lahat tayo nakakulong. Dahil kahit pa paano, lahat tayo, aminin nyo, lahat tayo Yun nga yung sinasabi nila, sila din naman, natural lang daw. May Oo, areas eh. ba na sa public na pwedeng doon lang? Grabing pollution ba Open space dinudulot niya? dapat. Aminin nyo kahit saan lugar, minsan nakalamang kayo, di ba? Hindi nyo amin. Talaga? Kami, Kaya, hindi namin ginagawa yan. Privately. mas matindi raw ay nangahabol talaga. Okay, balikan natin si Dano Tingkungko. Siya pong malungkot na balita, yung DNR auditor, natagpuan patay sa DNR hostel sa Quezon City. Dano! Yes, Igan, isang lalaki ang natagpo ang patay sa loob mismo ng kanyang kwarto sa DNR hostel sa Visayas Avenue, Quezon City kaninang madaling araw. Natagpuan sa loob ng CR na ang bangkay ng Assistant Auditor ng DNR Region 1 na si Jaime Padilla Jr. pasado alauna na madaling araw. Ayon sa mga roommate ng biktima na kapwa empleyado rin ng DNR mula sa iba't ibang rehiyon, lumabas daw muna ng kwarto ang biktima para manood ng telebisyon saka bumalik sa kwarto pasado hating gabi. Pumasok ito sa CR at kinandado ang pinto. Nang mapansin daw nila na hindi lumabas ang biktima na mahigit kalahating oras at naiwan nakabukas ang gripo ng banyo, tinawag na nila ang gwardya para puwersahang buksan ang pinto ng CR at doon na nga nila nakita ang bangkay ng biktima. Isa sa ilalim sa autopsiya ang bangkay ni Padilla para malaman kung ano ang kinamatay nito at kung may foul play. Pero ngayon pa lang sinasabi na ng QCPD na malaki rin ang posibilidad na walang foul play sa nangyari, lalo at malaki daw ang posibilidad na natural causes katulad ng atake sa puso ay kinamatay ng biktima at wala namang indikasyon na meron itong kinalaban o may nakatunggali sa kanyang pagkamatay. Igan? Maraming salamat, Dano Tingkungko. Ayan.
Ngayon, medyo malungkot yung balita. So, balik tayo sa upot. Okay na tayo doon. Tingnan natin kung anong tingin ng simbahang katoliko. Ito po, sa mga katoliko dyan na matagal-tagal nang hindi pumipila sa kumpisalan para sabihin sa pare, yung inyong mga kasalanan, aba ngayon pwede na raw kayong mangumpisal sa pamamagitan ng iPhone. Pero bago raw pagtaasan ng kilay ang naturang iPhone application, aprobado raw ito ng isang opisyal ng simbahang katoliko sa Amerika. Isa sa features ito ay ang gabay sa pag-amin ng kasalanan at pagsisisi. Pero paglilinaw ng isang pari, hindi naman talaga sa iPhone magkukumpisa ang mga Katoliko at idinisenyo ito hindi para palitan ang aktwal na pagpunta sa simbahan para mangumpisal sa pari. Paalala naman ng Vatican, walang anumang teknolohiya na maaaring pumalit sa personal na pakikipag-ugnayan sa pari at sa Diyos. Parang ano lang yan, para lang maalala mo yung mga act of contrition, ganyan, di ba? Yes. Tsaka parang siguro ano yung venial sins. Ano yung may ganun venial sins tsaka mortal sins. Parang ano check mo dyan sa iPhone mo? Ang delikado lang baka ma-send ko yung mga kasalanan. Ma-text sa'yo. Sa ibang tao. Send to group. Sa asawa. Naku! So, ba ay isang kalat? Ano naman mo? Pwede kayo text mo na si Father Aris. Dahil ka-text ko naman si Father Aris. Ganyan. Pwede naman siguro yun. O, iyo, punta ka rito sa baga. Mamaya massive mo pa sa inyo. Tapos who's this? Okay, narito ang hirit panahon ni Lava Juber. Now, Salamat, Igan, mga kapuso! Ano bang hinihintay niyong posible natin maging weather ngayong araw? Eto na po, mula po sa Pag-asa. Tuloy-tuloy pa rin po ang cold front sa Northern Luzon, mga kapuso. Ito po yung pagtatabay sa malamig na hangin sa minit hangin pa itaas. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Kaya naman po ang Northern Luzon, makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang Metro Manila naman po at napitirang bahagi ng Pilipinas, bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na mararanasan na may puno-punong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ating pong sunrise! 6:22 ng umaga at ang ating pong sunset ay 5:59 ng gabi. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa ibang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa bang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Ito naman maagang showbiz news ngayong umaga. Pinay international singing sensation na si Charisse. Excited na raw para sa kanyang kauna-unahang TV special sa Pilipinas, ang Charisse Home for Valentine's. Kahit na 2 araw lang ang preparation siya para dito, todo bigay naman siya sa pagbirit. Kabang-abang daw ang mga awiting kakantayin niya kabilang na ang kanyang signature songs, maging kanyang mga isusuot na outfit. Ikagugulat din daw ng kanyang mga fans. Ito ko yung headphones niya. Abangan ko yan. Ang Swarovski, galing di ba? yung shoes niya, di ba? Ayan, o. Oh. Naka-heel silver sparkly shoes. basta habang nagtatagal, pagaling siya ng pagaling, yun lang. Ang ganda ng hair niya na ganyan lang, yung bagsak. Ay, yan, picture na yan. Kaya gusto ko siya dyan. Hindi na kailangan ng Botox, maganda na siya. Yun na yun. It's alright. Home for Valentine's, February 13th. Jeme yan, no? Yes. Wow, kapuso. Sunday. Tutok lang sa pinaka-nakakilig, oh! Kapuso. Ngayong Valentine's season. Sino yun? Walang aamin. Sino unang nag-react? Kawawa naman mga nagtatanim ng kamote, di ba? Dito lang yan sa Unang Hirit! Bawal ang mutot! Solid as the stone that will build a throne. We're surviving. Ang galing, nakikita sa nilalaman. Good nutrition must provide the desired nutrients in required amounts. Ang Tibay Boosters ay may tamang kombinasyon ng mga nutrients na tumutulong sa immunity, protection